Ano ang tatlong katotohanan patungkol sa Diyos na hindi nagbabago? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa immutability of God. Ibig sabihin ng immutability, yung Diyos natin hindi nagbabago. Now, bago po ako magpatuloy sa devotion natin na to, gusto ko po manang batiin si Sir Jerry Ramos. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa atin channel for 4 years, no? So, andyas po ang magpala sa inyo. So, yung topic po natin ngayon ay immutability. Ibig sabihin yung Diyos hindi nag-mutate, hindi nagbabago, hindi nagbabago ng ugali, hindi sumasama, no? The immutability of God means that He never changes. His nature, His promises, His will, and His character are the same yesterday, today, and forever. Kung sino yung Diyos dati, siya pa rin yung Diyos ngayon, at siya pa rin yung Diyos hanggang sa pangwalang hanggan. This unchanging nature of God is a source of great comfort and security for believers. Naghahati dito sa atin ng comfort na alam natin yung Diyos hindi nagbabago. Pag mahal ka ng Diyos forever. Kapag nagmalasakit sa iyo ang Diyos, pinagmalasakitan ka ng Diyos, nagmamalasakit siya sa iyo ng pangwalang hanggan. When everything around us is shifting, yung mundo natin pabago-bago, relasyon pabago-bago, attitude, ugali ng tao pabago-bago, we can rest assured that God is perfectly dependable. Kahit yung mga tao sa paligid natin hindi dependable, hindi mo mapagtiwalaan, sa Diyos pwede kang magtiwala sapagkat yung Diyos natin hindi nagbabago. He is faithful to His word and He will never let us down. Ang ating Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at sa kanyang mga pangako. Kaya pwede talaga tayong manangan. Yung Diyos natin ay pwede nating sandigan sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at hindi siya nagbabago. Sabi po rito sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So sabi po rito ni Santiago, sabi ni James, yung lahat ng mabubuting bagay ay nanggaling sa Diyos. At siya po yung Father of the heavenly lights. Yung buong creation, siya po yung creator. At kung yung mga heavenly lights o yung mga ilaw sa kalangitan nag-iiba-iba, no? Nag-uumaga, nagagabi, minsan makikita mo yung araw, minsan makikita mo yung buwan, minsan makikita mo yung mga bituin, minsan hindi. Sabi dito, yung Diyos natin, He is the creator of all those things. At yung Diyos natin hindi nagbabago, kagaya ng hindi katulad ng kanyang mga nilikha na nagbabago. May kinalaman po yan sa shadow Kaya sabi dito, who does not change like shifting shadows. Kasi nga naman, pag tinignan mo yung anino, pabago-bago, depende kung saan nakaposisyon yung ilaw. Kung yung araw nandito, yung anino, nagbabago. Yung buwan, bituin. So sabi dito, yung Diyos natin hindi nagbabago like shifting shadows. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na nasa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. So ito po yung katuroan natin ngayong araw. Tatlong katotohanan, tatlong implikasyon. 3 implications of God's immutability. Number 1, dahil yung Diyos hindi nagbabago, number 1, God will always be good. Ang Diyos natin, mabuti at walang hanggan siyang mabuti. Alam niyo po, may mga taong mabuti lang sa simula. May mga taong pag nanliligaw ang bait-bait. Pag naging asawa, ang pait-pait. No? Ang sama-sama. May mga tao na pag first time mong nakilala, best foot forward. Ang ipapakita sa iyo yung pinakamainam, pinakamaganda, pinakamagaling, pinakamahusay. Pero kapag naging empleyado mo na, o kaya naging girlfriend mo na, o nakasama mo na, or nakatrabaho mo na, puro pala sablay. Pero yung Diyos natin, mabuti siya. He will forever be good. Yung Diyos natin hindi lang sa simula at kailanman hindi sasama ang Diyos. Sabi po dito sa Nahum chapter 1 verse 7,
the Lord is good. Sa mga panahon na yung Judah persecute, pinapahirapan ng kanilang mga kalaban, mga Assyrians, mga Ninevites. Yung capital kasi nila Nineveh. Noong mga panahon na yon, yung Diyos sinasabi niya, ako, yung hustisya ko, laging laban sa masama. Lagi kong proprotektahan yung nananangan at nagtitiwala sa akin. So sabi po rito, the Lord is good. Mabuti ang Diyos. Kanino? Sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kailanman hindi magbabaligtad yon. Kailanman hindi magiging mabuti ang Diyos sa kasamaan, kay Satan, sa mga demonyo. Lagi siyang mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi pwedeng magbaligtad. Kaya salamat sa Panginoon, no? Kung mabuti ang Diyos sa atin ngayon, bukas mabuti pa rin siya sa atin. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan. Pag sinabi pong muog, fortress, stronghold, siya yung magproprotekta sa iyo. Kasi during this time, yung Assyria, yung superpower, during this time na talagang nagpapahirap sa mga karatig bayan. So, sabi rito, yung Panginoon mabuti, siya yung muog, stronghold, protector. Isipin niyo po kung ang Diyos pabago-bago, minsan matibay, minsan malata, minsan hindi ka proprotektahan. No? Pero ang sabi rito, mabuti ang Diyos hindi nagbabago, matibay na muog, sandigan. Isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Kaya po tayo mga kapatid, manganlong tayo sa ating Diyos. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Ilagay natin yung ating buhay, isurrender natin yung ating buhay sa kamay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mabuti at kailanman hindi gagawa ng kasamaan sa iyo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. So God will always be good. And number 2, God's promises are always reliable. Ibig sabihin yung mga pangako ng Diyos, dahil siya hindi nagbabago, yung kanyang mga pangako ay pwede mo talagang pagtiwalaan. Maraming mga tao nangangako pero hindi tumutupad sa pangako. Maraming mga tao sinasabi nila magbabayad na sila pero hindi nagbabayad. Maraming mga tao sasabihin nila, I love you forever. Pero yung love lang nila tumatagal lang ng ilang taon. Maraming mga pangako, yung kahit ako, nangangako ako sa anak ko, bibilang ko laruan, pero hindi ko nabibilan ng laruan, no? Marami akong mga pangako sa pamilya, asawa, anak ko na hindi ko tinutupad. Pero yung Diyos po, lahat ng mga pangako niya, alam niya at tutuparin niya. Hindi po mapapako ang pangako ng Diyos. Sabi po dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess. For He who promised is faithful. Yung nangako sa atin ay tapat sa kanyang mga pangako. At kailanman hindi babaliin ng Diyos yung kanyang mga salita. Kaya panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. So God's promises are always reliable. And pangatlo po, the God of the Bible is the same God we have today. Isa pong implikasyon na yung Diyos hindi nagbabago, yung Diyos na mababasa mo sa Biblia, yun pa rin yung Diyos natin ngayon. Walang nagbago. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng Israel, Diyos ni David, Diyos ni Propeta Daniel, Diyos ni Apostol Pablo, ay pareho pa rin Diyos natin ngayon. At ang Panginoong Jesucristo na nasaksihan ng mga apostol, nakasama nila, Diyos na nagkatawang tao, siya pa rin ay Diyos natin ngayon na hindi nagbabago. Kaya po sabi rito sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman at hindi siya nagbabago. Ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay mapagmahal, ang Diyos natin nagmamalasakit sa atin, ang Diyos natin ay lagi natin kasama, at ang Diyos natin ay hindi nagbabago. The God of the Bible is the same God we have today. Kung paano pinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan in the past, yung makapangyarihang Diyos na yun ay siya pa ring makapangyarihang Diyos natin ngayon.
The God of the Bible is the same God we have today. Now, paano po natin ito isasabuhay? So, unang-una po mga kapatid, find peace in God's unchanging character. Marami po sa atin ngayon walang kapayapaan kasi ang dami nating mga pagsubok. Marami tayong mga kinakaharap, mga ordeals, mga paghihirap na ating kinakaharap, mga problema. Pero alam nyo po, kung ang problema ay naghahatid sa atin ng kaguluhan, anxiety, pagkabalisa, pag-alala, hanapin po natin yung kapayapaan sa Diyos upang mapalitan yung ating agam-agam, mapalitan ng kapayapaan ng Diyos. Paano po tayo magkakaroon ng kapayapaan? Find peace in God's unchanging character. Kung alam mo yung Diyos hindi nagbabago, magkakaroon ka ng kapayapaan. Para wala pong iniwan yan sa ating mga asawa eh. Yung asawa mo, pag alam mo na mahal ka na ngayon, meron kang security, meron kang kapayapaan. Pag alam mo na mahal ka pa rin yan next year, hanggang sa pagtanda mo, alam mo na hindi mambababae yung asawa mo, alam mo na mamahalin ka niya ng lubusan, meron kang kapayapaan, meron kang peace, alam mo na hindi ka niya ipagpapalit, alam mo na yung pagmamahal niya sa'yo, sold out, solid, no? So, you will find peace in His character. Ganon din po sa ating Diyos. Kung alam mo na yung Diyos, mahal ka ngayon, alam mo na mahal ka niya bukas, alam mo na mahal ka niya ng pangwalang hanggan, you will find peace. Kung alam mo, nakita mo yung Diyos hindi nagbabago, in the past tinulungan ka niya, meron ka pa ring peace na yung Diyos na tumulong sa in the past ay siya pa ring tutulong sa iyo sa kasalukuyan. Nawa tayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan ng Diyos na nagmumula doon sa immutability of God, sa Diyos na hindi nagbabago. Pangalawa po, rely on God's word and His promises. Tayo po'y magtiwala sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sabi po sa Romans chapter 4 verse 21, sabi ni Apostol Pablo, being fully persuaded that God had power to do what he had promised, at lubos na naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo patungkol kay Abraham, na lubos na naniniwala na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako kahit imposibleng mangyari sa paningin ng tao. Basta pinangako ng Diyos yan, mangyayari yan. So tayo po, magtiwala po tayo sa salita at mga pangako ng Diyos kahit nasa paningin mo imposible. Kahit nasa paningin ng mga tao, imposible. Pag pinangako ng Diyos yan, mangyayari yan. Pangatlo po, know God and live accordingly. Hindi po tayo magtitiwala sa isang tao na hindi natin kilala. Normal po yan. Stranger, hindi mo pagtitiwalaan yan eh. Ganon din po sa ating Diyos. Kaya maraming tao hindi nagtitiwala sa Diyos kasi hindi nila kilala yung Diyos. Kaya po tayo, mas kilalanin natin ang Diyos. Sino ba ang Diyos? According to the Bible. Let's read the Bible. Yung Biblia po, ito ay revelation ng Diyos. Ito ay kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang mga ginawa. Kaya po basahin natin upang makilala natin sino yung Diyos ng Biblia. Now, when you know God, you will live accordingly. Ibig sabihin, mamumuhay ka ng ayon sa karakter ng Diyos. Pag nakilala mo yung Diyos, sasabay yung pamumuhay mo. Mas lalo kang magtitiwala sa Kanya. Mas lalo mong ibibigay yung buhay mo sa Kanya. Para po sa ating discussion, how does knowing that God never changes help you face life's uncertainties? Paano tayo natutulungan ng immutability of God, yung Diyos na hindi nagbabago, para harapin natin yung bukas na para sa atin walang kasiguraduhan? Paano natin haharapin yung mundo na pabago-bago, hindi natin alam mangyayari bukas? How does the unchangeable nature of God, the immutability of God, change how we face life's uncertainties? Tayo po'y manalangin. Unchanging God, I thank you for your immutability. In a world that constantly shifts, I find peace in knowing you are always the same, faithful, loving, and true. When circumstances are uncertain,
Remind me that your character and promises are rock solid. Help me to trust in your unchanging goodness and to stand firm in my faith, knowing that you will never fail me. Let me find security in your eternal nature and be anchored in the hope that you are always with me. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sir Hubert. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po ang inyong mga comments. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.